Galatians chapter 5 verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness. Nandiyan na po tayo sa goodness. Na po, natakal natin yung love na siya pong stand first dahil it includes all the rest, all Christian graces. At doon po siya anchor lahat po ng mga graces na ito. Doon po sa love. Dahil yung love mismo, naroon po yung joy kapag marunong tayo umibig ng tama na galing sa Panginoon. Hindi ito dapat selfish. Hindi po dapat ito ay earthly, hindi dapat ito lustful. Otherwise, mga kapatid, wala pong joy sa ganong klaseng love. Even love, mga kapatid, it also produces peace. Also love, it produces long-suffering. Even kindness, yung love na yon. Yung kindness, kahit na may nagawa sa ating mali, hindi ho tayo magtatanim ng sama ng loob. Gagantihan natin ng tama. That's kindness. But how about goodness? Ano ang pagkakaiba nito? So, ayan yung ating titignan, ating kukonsidera sa oras na ito. Lahat ng ito, mga kapatid, ay magkakasama. Hindi sila po pwedeng maghiwa-hiwalay. Kasi once na yung true love, yung agape love ay dumating sa isang taong dating makasalanan at siya'y binago ng Panginoon, magkakaroon siya ng totoong kagalakan na hindi nakadepende sa mga sitwasyon o sa mga pakiramdam. Ayan po yung love na kahit ikaw ay hinahagupit dahil sa iyong buhay Kristiyano, naroon pa rin ang galak ng puso mo na alam mo matatapos din yun. Alam mo na naroon nakasiksik yung pag-asa mo. And so here, mga kapatid, makikita natin, yung true love also rejoices in His good. Maging po sa mga kasiyahan ng mga ibang tao at tagumpay nila. Naroon po yung kanilang puso. Ayaw nila, they avoiding all quarrels. And show patience, even under provocations. Still nandun yung long-suffering at yung gentleness. Gentleness, mga kapatid, ito yung kahit sinaktan mo na, hindi niya iisiping mag-retaliate. Ganun siya. So, yan yung gentleness. So, bilang mga individual members of the church, true believers, mga kapatid, mismo makikita natin ay existing ang lahat ng mga Christian graces sa kanyang buhay. Yan ay isang part lamang yan, constituting an organic whole kung saan, mga kapatid, mula sa iisa. At ito ay mismo naroon, mga kapatid, ang maraming mga manifestation ito. So, next, ang ating topic, mga kapatid, para sa gabing ito, ang pag-ibig na meron pong kabutihan o gawang kabutihan. Love doing good. Yan po yung tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig, mga kapatid, sabi nga ni Apostol Pablo doon sa chapter 13 ng 1 Corinthians ay hindi ito makasarili. Hindi mo ipipilit yung gusto mo. Yung love na ito, mga kapatid, ay ang iisipin mo yung kapakanan ng iba. Yan yung true love na galing sa Panginoon. So here, mga kapatid, 3 bagay muli ang ating pag-uusapan dito na of course nariyan ang mga aplikasyon sa Bible study natin sa gabing ito. First, always remember this, that this love is fruit or product of the Holy Spirit. Yan yung una. Also, yung love na yan na meron pong mabuting gawa. Yun gusto nating sabihin. Also, this goodness na ito, o beneficence, ito po ay merong definition para mas maintindihan natin. Goodness, define. Yan po. And thirdly, mga kapatid, itong goodness na ito na makikita natin should be cultivated. Dapat po ito ay patuloy na meron pong progress.
cultivated. Okay? At meron po tayong application dyan. Okay. Now, tignan natin ang ating makikita dito. This love na ito, that doing good, ay naroon po ang lagi product of the Holy Spirit. Meaning ito po ay supernatural. Hindi po ito isang bagay na katangian lamang ng mga tao. Although, hindi natin maitatanggi na lahat ng mga tao ay meron pong paggawa ng kabutihan. Ang totoo, yung mga philanthropo, at sila ay napakamatulungin. Diba? Maraming mga NGOs na itinayo sila, mga anumang humanitarian organization para po sila ay mag-focus lamang sa pagtulong. Marami po talagang taong mga matulungin. Kaya nga marami pang mga taong nagdo-donate. Kasi nandun po yung goodness. But this goodness, mga kapatid, na tinutukoy dito, ay hindi po ito isang natural na kalidad ng buhay ng tao. This goodness, mga kapatid, is only from the Holy Spirit. Work. So, like Ephesians chapter 5, verse 9, ganito ang sinasabi, for the fruit of the Spirit is in all goodness. Then itinuloy doon yung righteousness and truth. So the fruit of the Spirit is not something that springs out of our old nature. No, hindi ho yun ganon. Hindi ho ito nung buwan tayo isinilang ay meron na ho tayong natural characteristics na maituturing na kabutihan. Kasi may mga bata pa lang, matulungin na eh. Matulungin sa magulang, pag nakita nila medyo Kaya yun lang yung natural na katangian na yun, sobrang nakakatuwa na yun eh. Natural, no? Kaya sabihin natin, di pa sila Kristiyano. Meron pong mga anak, kung sila'y mag-alala sa kanilang mga magulang, kahit di sila Kristiyano, napaka-responsable. Yun lang nakakatuwa na eh. Adi how much more, mga kapatid, if this goodness is from the work of the Holy Spirit, gaano pa ito lalo maging yung blessing nito? And so here, mga kapatid, since ito ay hindi galing sa old nature or anumang education or even refined ng ating mga kilos, and not something that we create in ourselves by our own will or effort, but something that is wrought in us by divine power and work, gawa at kilos, kapangyarihan ng banal na espiritu sa ating buhay. Alam nyo, every bit of the fruit which God loves is the work from first to last by the Holy Ghost. Gawa yon ng banal na espiritu sa ating buhay. At ito ay para sa kanyang kaluwalhatian. Ito ay magpapatuloy na yung kanyang influence sa atin na tayo ay sa kanya lamang dumepende. At isurrender natin ang lahat sa buhay natin at matuto tayong totally mag-submit sa kanyang authority and power. Yun ay work ng Holy Spirit. Bagay na hindi natin minsan kayang gawin dahil sa ating sinful nature. But, mga kapatid, by the work and enablement of the Holy Spirit, it will become possible. Magagawa natin yun. Dahil nga po tayo ay binibigyan ng kakayanan, karunungan, kaalaman, patnubay, at inuudyukan tayo, conviction, ng Holy Spirit. Yan po yung makikita natin. And so the fruit of the Spirit, sinabi rin mismo ni Apostle Pablo, na ito, mga kapatid, ay dapat it must be expected among all believers, na ito ay nakikita sa kanilang buhay. Dahil ito mismo ay katibayan na tayo ay nabubuhay na sa kahabagan ng Diyos at yung katangian ng Diyos na yon ay nagre-reflect sa atin because of the indwelling presence of the Holy Spirit in us. And so the fruit is produced by the Holy Spirit is the work of grace in us.
gawa yon ng mabiyayang Diyos sa atin. Calling fruits of the Spirit since they, through the power of the Spirit, grow forth out of true faith in Christ. Kaya laging nandoon yon. Kaya po nakakakilos ang banal na Espiritu sa atin. First, of course, dahil nilinis yung ating puso o isinilang na muli. And then binigyan pa tayo ng pananampalataya upang tayo ay makapamuhay ng naaayon sa kakayanan, kalooban, naisin, po, at syempre, kanyang mga aral. Yun ay kilos ng banal na Espiritu na tayo ay binigyan pa ng pananampalataya para mula na nakatuon kay Kristo. So, yung gamit po ng fruit diyan ay maliwanag. It indicates what? Results. Kaya fruit, result. Resulta ito ng gawa ng banal na Espiritu sa ating human spirit. Sa ating mga espiritu na sinamahan at sinasamahan ng banal na Espiritu. Na yung espiritu o yung puso natin ay binago. Kaya mismo ang desire ng puso natin is to obey the Lord and to do good works. Good works. Alam niyo po, kapag ang isang makasalanan ay binago na ng Diyos, ang pinaka-battle cry sa kanyang puso ay gumawa ng kabutihan. Dahil yun ay ayon sa katangian ng Diyos, ayon sa naisin niya. At yun mismo ang conviction ng Holy Spirit sa ating buhay. Kaya yung goodness na yan, mga kapatid, ay naka-align talaga yan sa kabanalan ng buhay Kristiyano, na ang Holy Spirit mismo ang siya'y kumikilos sa atin. Ang secondly, mga kapatid, goodness define na po kung saan ito po ay binigyan po ng pakahulugan. Yung goodness, ito po ay isang active benevolence. Na ibig sabihin, ito po ay nahahayag sa gawang kabutihan at pag-extend ng mga helps. So, sino mang merong Espiritu ni Kristo has in Him the root of all Christian graces. At yun nga po, binanggit natin isa-isa, at yung goodness ay naroroon. So, the fruit of the Spirit is described elsewhere as consisting in all goodness and righteousness and truth. Maging doon po, makikita natin sa Romans 15:14. Pakinggan nyo, Romans 15:14, now I myself am confident concerning you, my brethren, that you are full of goodness, filled with all knowledge, able also to admonish one another. Pagka nandoon na po talaga yung Holy Spirit sa ating buhay, talagang makikita sa ating buhay yung goodness, that you are also full of goodness, filled with all knowledge. Yung goodness na ito, mga kapatid, lagi itong naka-base doon sa knowledge of the truth. So, bakit tayo gagawa ng isang bagay na mabuti? Dahil po sa knowledge of the truth. And what is the truth? All the truth, mga kapatid, concerning biblical truth is connected to the gospel of the Lord Jesus Christ. And once a person really learn from the truth, siya po ay magpo-progress din doon sa aspect ng goodness. Although, nananatiling imperfect sa buhay na ito. Pero, siya po ay mag-grow doon sa aspeto ng goodness na yun. Full of goodness, sabi rito. And able also to admonish one another. Isa sa makikita natin halaga nito, ito po ang function nito is edifying the church. Edifying the body of Christ. Also as a witness to unbelievers. Yan yung function niya na napakahalaga. Dalawang bagay. Edifying the church. And serving as a witness to the eyes of unbelievers. Pero yung end goal nito is to glorify the Lord Jesus Christ. Yan po yung end goal niyan na napakahalagang bagay.
So here the word seems to be used in the sense of beneficence, kabutihan, or a disposition to do good to others. Ang sense nito, mga kapatid, na ang isang Kristiyano dapat nakikita sa kanya ang kabutihan, kabutihang loob. Yung goodness na yan, mga kapatid, ay may de-demonstrate natin sa dito rin. So, hindi lang po ito, mga kapatid, gaya ng kindness. Kasi yung kindness is ayaw niyang mag-retaliate. Po, kaya niyang magpasensya. Kaya niyang, nandun yung forbearance kahit na po siya ginagawa ng masama. While yung goodness, mga kapatid, active benevolence. Gagawa pa tayo ng kabutihan kahit na maltreated tayo. Gagawa tayo ng kabutihan. Hindi para tayo ay maka-regain ng dignity. Dahil of course, in the eyes of the world, wala natin dignity bilang isang Kristiyano. Ang dignity lang natin, mga kapatid, in the eyes of God, we are created after God's own image. And of course, aside from that, tayo ay isinilang na muli. Kaya po na-regain yung dignity in the sight of God, but still in the eyes of this world, wala tayo kahit anumang dignity. Bilang Kristiyano, talagang tayo ay hangal para sa kanila. Pero mananatili po yung gawang kabutihan, yung mabuting pag-uugali, yung mabuting character natin. Mananatili yun sa isang tunay na binago ng Diyos at sinasamahan, pinapatubayan ng Banal na Espiritu. So, it is possible that kindness express the inward disposition, while goodness is the habitual actions, ibig sabihin outward, in which that disposition shows itself, pinapakita. Ang bait naman nun. Ang buti naman ng tao na yon. Marami pong mga mabubuti. May mga tao na nakapulot ang cellphone, binabalik. May nakapulot ang pera, binabalik. Ang daming pera, di ba? Binabalik. Kahit walang pangalan. Goodness. So, kung yung mga unbelievers ay nagagawa yon, dito tayo mga believers. Mas gusto nga natin, mga kapatid, tumulong kesa tayo yung tutulungan hanggat mas maaari. Double yung saya na pag ikaw ay yung nakatulong. Di ba? That's goodness. And so these graces include all that Paul presents as Christian duty to our fellow believers. Ito po ay pinapakita ni Apostol Pablo. It's our duty. It's actually, mga kapatid, our duty to our fellow believers. Nagawa natin sila ng kabutihan. And so believers have the ability to do good works because of divine power that has given to them by the Holy Spirit. Meron tayong divine ability to do good works. Yung to do good works, walang limitation yan. Kahit tayo, mga kapatid, ikamatay natin yung paggawa ng kabutihan. Yes, we will do. We will submit. And we will still obey the Lord till we die sa mundong ito. Kasi doon tayo hinulma. Doon tayo shinape ng Panginoon to do good works. Yan po yung pinakamahalaga sa buhay Kristiyano na nakikita sa atin. This disposes acts of goodness unto men in a natural, civil, moral, spiritual. And of course, sa paraan para makikita natin yung buhay natin ay totoong nakasang-ayon sa kalooban ng Diyos. At tayo, mga kapatid, ginagawa natin yung mga bagay na yon. Ang intention is to please God Himself. Please mo siya. Not to please others and even our fellow men primarily. Also, mga kapatid, not of course to please ourselves. Otherwise, we will become still selfish. But, mga kapatid, walang ibang pinaka-novel intention kung hindi bigyang kaluguran ng Diyos. So, yan po ay napakahalaga na tayo ay yan ang ating buhay sa mundong ito. Other goodness, mga kapatid, pa rito is
There is further to be noted that the apostle mismo ay kanyang sinabi na yung resulta ng gawa ng banal na espiritu is a strong and intentional contrast with the result of the flesh. Anong ibig sabihin nun? Lahat ng mga works of the flesh sa buhay natin, such as hatred, envies, jealousies, everything else, mga kapatid, na pertaining to the work of the flesh, ito po'y kinakanker ito ng goodness, ng work ng Holy Spirit sa ating buhay. Kaya instead na gumawa tayo ng masama, gagawa tayo ng bagay na papabor sa ating kapwa. Hindi natin isipin yung pansarili natin. So, yung ating selfishness ay papatayin ng goodness na ito. So, yung goodness na ito, only true believers, mga kapatid, have this. Yung mga hindi tunay na mananampalataya, kinakapos sila dito. Limited lamang ang kanilang mga limited lamang ang kanilang mga katangiang goodness. Gumagawa lamang sila ng kabutihan sa mga taong mabuti sa kanila. Gumagawa lamang sila ng mga kabutihan sa according sa kanilang good moods, pag maayos ang kanilang mga moods. Pero pag hindi na maayos ang kanilang mga moods, dito sila gagawa ng kabutihan. Yan ang problema. Yung inconsistency ng mga unbelievers sa kanilang character. Dahil po, kapos sila at wala yung banal na espiritu sa kanilang buhay. You see that? Yung malaking pagkakaiba? Yan po yung malaking pagkakaiba. And so, another application here, isang application, yung tunay na binago ng Diyos, mabubuhay siya na meron pong kabaitan, kabutihan, na mula yun mismo sa Diyos. At ito, mga kapatid, makikita natin, any fool can answer a fool according to his folly. Tama? Yung mga tao, sasagutin nila ng mga kahangalan, yung mga hangal din na tao. Kasi yun yung tao sa mundo eh. Kung ikaw hangal, mas hangal ako sa'yo. Ganon, pahangalan ngayon yan. But it takes a wise and good man to overcome evil with good. Kung ginagawan tayo ng masama, papatulan ba natin at gagawan natin ng kasamaan? Yan yung dapat nating isipin. Kung ginawan tayo ng kasamaan, at gagawan din natin ng kasamaan, di parehas lang tayo. Diba? Hangal din tayo. So, but it takes a wise. Who are the wise men? Who are the wise person? Hindi ba yung mga wise, yung mga nakapakinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos? Ni Kristo mismo? Hindi ba? Yan po yung mga wise. And who are the good? Walang good, maski isa. Pero dahil tayo ay isinilang na muli, kaya tayo makakagawa ng good things at goodness. Dahil yun sa kakayanan na binigay sa atin ng Panginoon. Kakayahang umibig kahit sa hindi kaibig-ibig. Di ba? Alam natin na yung taong to, napakapuno ng kapintasan. Pero kayang pagtiyagaan sa habag ng Diyos. Sino ba'y nangangailangan ng kalinga? Di ba yung mga taong marumi? Di ba? Yung taong puno ng kapintasan? Yan po yun. So a truly wise and good man overcome evil with good. Na po, yan po yung makikita natin. So, ang dalawang tao, na po, ay hindi po lagi sila mag-aaway kung meron po sa kanila roon ay pinapatnubayan ng banal na espiritu. And let's say, dalawang tao. Kung isang tao ay walang patnubay ng banal na espiritu, yung isa ay meron, di sila palagi mag-aaway. Kasi yung isang tao ay mananahimik yon. O kahit na nagwawala pa yung isang tao na yon, yung gabay ng Santong Espiritu, tila wala sa kanya dahil kung hindi siya nga Kristiyano. Yung isang pinapatubayan ng banal na espiritu, kaya niya magpasensya, kaya niyang gumawa pa rin ng kabutihan, kaya niyang self-control, kaya niyang still na maging tapat. Mga susunod na kukuha natin yan.
So, gaano kapanalo yung mga tao na pinapanahanan ng banal na Espiritu? Kaya mismo sinabi rin ni Apostol Pablo, huwag tayo makipapatok sa mga unbelievers. Why? Dahil parusa sila sa ating buhay. Pag unbelievers, parusa sa buhay. Kung sila yung mapangasawa, sila ay maging intimate friends, parusa yan sa buhay dahil abusive yan. Hindi mo sila pwedeng pagtiwalaan dahil yung kanilang konting tiwala na ibibigay mo, isasamantalahin nila yon at i-take advantage nila yon. Hindi nila kayang tumingin sa authority, hindi sila kayang tumingin sa mga boundaries. Lalabagin nila lahat yon. Pero tayo, mananatili tayong tapat. Una sa Diyos. At kung ito'y labag sa Diyos, kahit pa masama ang kalooban ng sino mang tao, wala tayong magagawa. Susundin pa rin natin ang Panginoon. And so, yan po yung tama na makikita natin. And thirdly, mga kapatid, makikita natin dito, the fruit of the Spirit, goodness, should be cultivated. Dapat ito, mga kapatid, ay pinapatatag, pinapalago. Dapat ito, mga kapatid, ay mismo ay ninonorish. So the results of the life of the Spirit are to pass beyond ourselves and to influence our whole conduct. Para po itong virus, dumadami. Pagka dumami na dumami, kokontrolin ng virus yung ating katawan. Ang negative lang is kamatayan. While the fruit of Holy Spirit is going to perfection, kabanalan, and holiness, at katumpakan. So these fruit, though they are the direct results of the indwelling Spirit in our life, ito po, mga kapatid, ay patuloy siya magpuproduce as we yield totally sa kilos ng banal na Espiritu. Sa paanong paraan? Paghabang tayo ay natututo ng kanyang mga salita. Natututo tayo. Yung kapangyarihan ng kilos ng banal na Espiritu ay laging naroon. And without learning from His Word, it is not even difficult, but it is possible. Impossible, to do goodness na naayon sa kalooban ng Diyos. Pwede kang makagawa ng kabutihan, but it is limited. It is a selfishness. It is, most of all, unpleasing and inacceptable before God. Kasi dapat naroon muna si Christ, isinilang kang muli sa kanyang ebanghelyo. At yung banal na Espiritu, tinuturuan ka na lumapit lalo kay Kristo. Dapat yun. So, dito, mga kapatid, if we listen more obediently to the pathetic command, which surely should touch a grateful heart, grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Nandoon po yung obedient and submissive heart to the Word of God, to the command of God. Yun po yung way to cultivate our goodness before God. So this fruit must grow from something that is within in us, which is the fruit of the Spirit. It must be genuine product of the Spirit to our life, to our heart. So, sabi po ni Solomon, sabi po ni Matthew, o ni Christ mismo, directly from the teaching of the parables, o sa Sermon on the Mount, consider the lilies of the field, how they grow. Ibig sabihin, mga kapatid, yung grow doon, maging yung fruit of the Holy Spirit sa ating buhay, also growing because ang direction nito, mga kapatid, is going to eternity. Imagine kahit yung mga bagay na nasa mundong ito na panandalian lang mag-e-exist, nandun po sa direction ng growing, and then of course later ay deterioration. Dahil sila yung mga temporary lamang. But this work and fruit of the Holy Spirit, ang direction is going to eternal or eternity. And if this is going to eternity, of course, definitely,
ang fruit na ito, it will remain and it will grow abundantly. Why? Dahil mismo ito ay, ang nature nito is spiritual and eternal in its quality. You see that? Ganun kahalaga yon. So, sa application, we are not to live only as mainly for the spiritual enjoyments of fellowship with God. Sa mga pagsamba, pagkaaral ng salita ng Diyos like this one. Where the true field of religion is in moving amongst men, and true basis of all service of men is a compassionate heart, loving them, na po, helping them, na po, part ng ating fellowship with God. Tandaan niyo po sana yun. Bahagi ng ating pakikipag-fellowship sa Panginoon is doing good. James 1:26-27, if anyone among you thinks he is religious and does not bridle his tongue, hindi marunong magpigil, but deceive his own heart, this one's religion is useless. Pure and undefiled religion before God and the Father is this, to visit orphans and widows in their trouble, and to keep oneself unspotted from the world. And so, mga kapatid, yung goodness talagang dapat makita sa ating buhay. You see, ang tinitignan ng Panginoon na po yung priest at yung mga iba pang mga Levites doon, pero ang tinignan ng Panginoon, yung gumawa ng kabutihan, at yun po yung Good Samaritan. Pwedeng mahusay tayo sa theology. Pwedeng mahusay tayo makinig. Lalong siguro mahusay tayo mang-critics ng salita ng Diyos. Pero lahat ng iyon ay basahan sa harapan ng Diyos kung hindi nag-e-exist sa ating character yung balance nun, yung application nun ng truth. And what is that? Goodness. Kaya kung tayo mga kapatid ay akala natin nag-grow tayo spiritually, pero hindi nakahayag sa atin yung other side, yung essential side na ito, such as goodness. Malaking problema yan. So dapat lagi po mag-grow tayo doon sa goodness na yun, sa area na yan. Alam niyo po sa Judgment Day, ang isa sa titignan ng Panginoon, yung mga nag-visit for the sick, yung pong mga nakasimpati sa brethren, sila pong mga nag-extend ng help. Nung nagugutom ako ay pinakain nyo, sabi ni Christ. Kailan namin yun? Ikaw pinakain. Kailan namin yun? Ginawa. Sabi ni Christ, kung ginawa nyo ito sa aking mga alagad, dahil sa aking pangalan, ginawa nyo yun sa akin. You see that? Sa final judgment, hindi natatanungin doon kung anong klaseng doctrine meron ka. Ang tatanungin doon, hindi ibig sabihin hindi mahalaga ang doctrine. Dahil true doctrines, mga kapatid, change our characters. Na po, shows in our life. And actively helping, loving men motivated by loving God. Yan po yung dapat na meron sa atin. Na po. So, wag tayong maging tamad. Wag tayong magtago sa loob lang ng bahay dahil may COVID. Masasayang kapag tayo may mga pagkakataon na dapat isagawa natin yung kabutihan. Pero nagtatago tayo. Wag. Alam niyo po, pag may mga panahon na katulad nun, yung mga kapatiran tayong pumanaw, yun po yung napakaganda pang pagkakataon na kayo ay dapat nasa tabi rin na mga kapatiran na nakikiisa sa mga kalungkutan. Dapat nandun yun. Pagkakataon nyo yun. At yun ay hindi nawawala ng halaga sa harapan ng Diyos. Isipin nyo ito. Kahit nga po sabi ng Biblia, isang basong tubig lang ibigay mo. Huwag na yung soft drinks kasi nakakamatay yon. Tubig lang, tubig. Di ba? Hindi mawawala ng halaga sa harapan ng Diyos. How much more kung yung buhay natin is devoted na talaga to serve the Lord and loving His people. Napakaganda, mga kapatid. So, here the final challenge, this goodness is from God.
dealing all His people, even unbelievers. Na po, nandiyan yung goodness ng Panginoon. So, ang bilang mga Kristiyano, dapat makita natin na sa ating buhay ay nagpapatuloy ang mga bagay na ito at nandoon ang paglago. Sa huli, mga kapatid, ang warning dito. Silang mga nagpapatuloy sa sarili nilang mga lakad. Wala silang kamalayan kung sila ay natututo o lumalago sa mga mabubuting gawa. Yun yung napakadelikado. Possible, mga kapatid, na sila hindi nabubuhay pa rin sa kabutihan at kalooban ng Diyos. At yung mga taong yon, mga kapatid, ay may banta ang salita ng Diyos kung sila nagpapatuloy sa kanilang pagkamakasarili, pagkagalit, pagkainis, sa kanilang sariling plano, sa kanilang sariling layunin. So po, instead na yung focus nila ay ang Panginoon at ang paglingkuran ng Diyos sa pamamagitan ng mga kapatiran at mga tao at kapwa. Pero ang sarili pa rin, sariling plano, sariling kagustuhan, sariling kasiyahan. Ang sabi lamang po mismo ni Apostol Pablo ron, "O do you despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance?" Hindi ba kung hindi tayo tatalikod sa mga masasamang gawain at pag-uugali, we despise the riches of His goodness. Yun ay hindi dapat mangyari sa atin. Dapat patuloy nating makita. Kaya tayo nag-e-exist sa mundong ito. Hindi para sa pampamilya. Lalong hindi pang sports. Lalong hindi para sa ating sariling pleasure. It must be for God's glory. Dapat yun yung ating direksyon ng ating buhay. Purihin ang Diyos. Manalangin na tayo. Ama, maraming salamat sa oras na ito. Samahan niyo kami palagi. Salamat sa pag-aaral at pagkatuto ng inyong mga salita. Paghariin niyo po sa puso't isip namin ang kabutihang ito. Na kami gagawa ng kabutihan, hindi dahil sa ine-expect namin, babalik ito sa amin. Also, mga kapatid, we do not expect na masisiyahan kami at i-appreciate kami ng mga tao. Kundi, ganun lang din naman yun, magiging makasarili pa rin. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging main motivation namin sa aming buhay. Kaya kami gagawa ng kabutihan. Primarily because ginawa niyo kami na kami ay isinilang na muli upang gumawa ng kabutihan. Gaya na sinabi ninyo doon sa aklat ng Efeso, chapter 2, verse 10. For we are the workmanship of God, created in Christ Jesus to do good works. Tulungan nyo kami na yung good works doon, mga kapatid, ay to obey your will, to submit to your holy commandment, and to do good works even in the eyes of this sinful world. Tulungan nyo na mag-grow sa puso't isip namin, Panginoon, ang goodness na ito sa pamamagitan ng kilos ng Banal na Espiritu. Purihin kayo, Ama. Ito'y aming panalangin kay Kristo Jesus. Amen.